Tayo ay manalangin, iyuko ang ulo, ipikit ang mga mata, damahin ang presensya ng ating Panginoon. Tayo'y manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa araw na ito. Salamat po sa magandang kalusugan at sa mga biyaya na aming natatanggap araw-araw. Tunay na kaibuti mo po, Panginoon, kaya patuloy na pinupuri at sinasamba ka namin. Dalangin po namin, nagabayan niyo po kami sa araw na ito. Tulungan mo po kami na maunawaan ang lahat ng mga araling ituturo sa amin. Bigyan niyo po kami ng talino, pagmamahal at kalakasan sa aming pag-aaral. Pagpalain mo po ang aming bansa, ang aming paaralan, ang aming mga guro at mga magulang. Salamat po sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Magandang umaga mga bata. Ngayon, magkakaroon tayo ng Energizer mga bata. Handa na ba kayo mga bata? Sige, halina't awitin ang Oras na Pilipino na. Tayo na at sama-sama pag-aralan na asignaturang Pilipino. Bawat letra, bawat salita na matutunghayan ng bawat isa. Halina at ating arapin, bigyan ng halaga at ating tunghasin. Oras na Pilipino na. Bago ang lahat, tingnan muna natin kung mayroon bang lumiban sa araw na ito. Tumayo ang mga leader ng bawat pangkat at iulat sa akin kung mayroon bang lumiban sa araw na ito. Maliwanag ba mga bata? Sige, pangkat una. Ikalawang pangkat. At ikatlong pangkat. Mahuhusay mga bata, bigyan ninyo ng 5 palakpak ang inyong mga sarili dahil tayo ay kumpleto. 1, 2, 3, 4, 5. Natatandaan niyo pa ba ang tinalakay natin kahapon? Sige, ano ito? Tama! Bago tayo magsimula sa ating aralin sa araw na ito, magbalik tanaw tayo. Naalala niyo pa ba ang paggamit ng uri ng pang-abay? Sige, mayroon ako ritong maikling gawain. Subukan natin itong sagutan. Panuto, bumuo ng usapan batay sa sitwasyon. Gamitin ang mga pang-abay na pangmaraan, panlunan at pamanahon na nakatala sa kahon. Isulat sa iyong sagutang papel. At narito ang sitwasyon. Naghahanda ang mag-anak dahil may paparating na bagyo. At ang mga uri ng pang-abay ay nasa kahon. Maaga, bukas sa palengke, mabilis, paluhod, mahigpit, malakas, sa bahay, sa plaza. Maliwanag ba ang gagawin mga bata? Sige, magsimula na. Tapos na ba mga bata? Narito ang posibleng sagot sa inyong gawain. Tatay, mga anak, magligpit kayo dahil ayon sa balita ay may paparating na bagyo bukas. Nanay, maaga ka pumunta sa palengke. Dapat may nakahanda tayong pagkain yung hindi agad napapanis. Nanay, sige, dapat ngang maghanda tayo. Malakas daw ang bagyong iyan ayon sa Pag-asa. Nene, hindi na pala kami makakapaglaro sa plaza bukas, Nay. Nanay, oo anak. Sa bahay lang muna tayo, mahirap na. Pakiabot ng basket, anak. Nene, heto po, Nay. Nanay, lalakad na ako.
Mabalis lang naman ako dahil nakalista ng lahat ng mga bibilin ko. Nene, isang mahigpit na yakap nga sa nanay. Mabilis na yumakap si Nene sa nakatalikod na ina. Iyan na po ang bagong yakap, nanay. Yakap sa new normal. Pabulong na dagdag ng anak. Ngayon, iwasto natin ang inyong takdang aralin. Ilabas ang inyong kwaderno at narito ang mga sagot. Tapos nyo na bang iwasto? Kung tapos na, itago muli ang inyong kwaderno. Ngayon naman mga bata, mayroon akong babasahing isang sitwasyon. Makinig na mabuti dahil pagkatapos ko ng basahin, mayroon akong mga katanungan. Maliwanag ba mga bata? Maaga pa ay papunta na sina Remya at Gina sa palengke para mamili ng mga ititinda nila. Ginamit muna nila ang jeep na pamasada ng kanilang tatay para sumaglit sa pupuntahan. Ate, bakit kaya maraming tao sa may kanto? At may pulis pa? Oo nga, no. Teka, hinto muna tayo at mag-uusyoso. Tutal, may oras pa naman. May nasagasaan pala, Gina. Nahagip na motorsiklo ang bata nang tumawid ito sa kalsada. Kaya pala ang daming tao, ate. Kawawa naman ng bata. Nasaan kaya ang ina at mukhang napabayaan ang anak niya? Ngayon ako ay magtatanong na. Una, saan pupunta sina Remya at Gina? Sige nga. Okay, kalawa, ano ang napansin ni Gina sa may kanto? Sige nga. Ikatlo, bakit maraming tao at may pulis? Sige nga. Ika-apat, ano ang dahilan ng pagkasagasa sa bata? Sige, ikaw nga. Tama ang inyong mga sagot mga bata. Sa palengke pupunta sina Remya at Gina. Ngunit napansin niyang maraming tao at may pulis sa may kanto. Mayroong nasagasaan kaya naroon ang pulis at maraming tao. Ayon sa ulat, tumawid sa kalsada ang bata kaya nahagip ito ng motorsiklo. Kaya mga bata, palaging mag-iingat sa pagtawid. Sa daanan, makisabay sa mga nakatatanda upang maiwasan ang aksidente. Maliwanag ba mga bata? Mayroon ba kayong ideya sa ating pag-aaralan sa araw na ito? Sige, ano ito? Tama! Ang ating pag-aaralan sa araw na ito ay pag-uugnay ng sanhi at bunga ng mga pangyayari. Ngayon, ito ang magiging layunin ninyo sa araw na ito. Basahin natin na sabay-sabay ang layunin ninyo ngayong araw. Layunin, pagkatapos ng aralin ang mga estudyante ay inaasahang una, nakatutukoy ng sanhi at bunga ng mga pangyayari. Ikalawa, nakakapagbigay ng angkop na bunga at sanhi ng mga pangyayari. At panghuli, na pag-uugnay sanhi at bunga ng mga pangyayari. Ngayon, suriin natin ang kalagayan sa binasa ko kaninang sitwasyon. Nagkaroon ng banggaan sa kanto, kaya maraming tao at pulis. Kalawa, tumawid sa kalsada ang bata kaya nahagip ng motorsiklo. Ano ang pangyayari sa unang pangungusap? Ang unang pangyayari ay nagkaroon ng banggaan sa kanto. Ano ang dinulot ng pangyayari? Idinulot ng pangyayari ay nagkaroon ng maraming tao at may pulis. Ano ang pangyayari sa
Ikalawang pangungusap, pangyayari tumawid sa kalsada ang bata. Idinulot ng pangyayari na hagip ng motorsiklo. Ngayon, basahin naman natin ito. Dahil sa banggaan sa kanto, maraming tao at may pulis. Dahil sa banggaan sa kanto, ang bahaging ito ng pangungusap ay nagsasaad ng dahilan ng pagdami ng mga tao at pagkakaroon ng pulis. Ito ang sinasabing sanhi ng isang pangyayari. Maraming tao at may pulis. Ang bahaging ito naman ay nagsasaad ng resulta o epekto ng pangyayari. Pinag-uusapan. Ito ang sinasabing bunga ng pangyayari. Ngayon, suriin natin. Sanhi. Una, dahil sa banggaan sa kanto. Ikalawa, maraming tao at may pulis. Bunga, dahil may maraming tao at may pulis. Ikalawa, napahinto sina Remya at Gina. Ano ang napansin nyo sa bunga bilang isa at sanhi bilang ikalawa? Tama! Ang bunga na maraming tao at may pulis ay maaari rin maging dahilan o sanhi ng isa pang pangyayari na magkakaroon ng panibagong epekto o bunga. Naiintindihan nyo ba mga bata kung paano iuugnay ang sanhi at bunga sa mga pangyayari? Mahusay! Ngayon magkakaroon tayo ng gawain. Handa na ba kayo para sa inyong gawain? Mayroon lamang kayong 2 minuto para sagutan ito. Sagutan ito sa isang malinis na papel. Gawain 1, panuto, basahing mabuti ang pangungusap. Isulat ang titik S kung ito ay sanhi at titik B kung bunga. Maliwanag ba mga bata? Tapos na ba kayo mga bata? Kung tapos na, tignan natin kung tama ang inyong mga sagot. Mahusay mga bata! Ngayon dumako naman tayo para sa inyong pangkatang gawain. Mayroon akong 3 envelope dito. Sa loob nito mayroong Manila paper at marker para sa inyong pangkatang gawain. Hahatiin ko sa 3 grupo ang klase. Ang unang hanay ay magiging unang grupo, ang pangalawang hanay ang magiging ikalawang grupo at ang huling hanay ay magiging ikatlong grupo. Pagkatapos ninyong sagutan, mayroong isang representante sa bawat grupo upang ipaliwanag ang inyong mga sagot. Maliwanag ba mga bata? Ano nga ulit ang dapat gawin kapag nagpapangkatang gawain? Tama! Ngayon, ito ang inyong gagawin para sa pangkatang gawain. Panuto. Punan ang chart. Bumuo ng sanhi at bunga sa sumusunod na mga kaisipan. Sige, magsimula na kayo. Tapos na ba kayo mga bata? Kung tapos na, magsimula na sa pagprepresenta ng bawat representante ng bawat grupo. Mahusay mga bata! Tama ang inyong mga sagot. Kinagagalak kong naunawaan ninyo ang ugnayan ng sanhi at bunga sa bawat sitwasyon o pangyayari. Bigyan ninyo ng ang galing clap ang inyong mga sarili. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ang galing-galing! Ngayon, para sa inyong individual na gawain, mayroon lamang kayong 2 minuto para sagutan ito. Panuto. Pagtambalin ang sanhi ng mga pangyayari sa hanay A na angkop na bunga nito sa hanay B. Maliwanag ba ang gagawin mga bata? Sige, kung maliwanag na, magsimula na. Tapos na ba kayo mga bata? Tignan natin kung tama ang inyong mga sagot. Ngayon, subukan natin pagdugtungin ang mga larawan sa tamang bunga nito. Sige, magsimula na. Kung tapos na, tingnan natin kung tama ang inyong mga sagot. Ngayon, mga bata, ano ang napansin ninyo sa mga larawan mga bata? Tama! Ang sanhi
ay dahilan ng mga pangyayari at ang bunga ay resulta ng mga sitwasyon. Maliwanag ba mga bata? Ano ang inyong natutuhan mga bata sa aralin natin ngayon? Tama! Mahalagang malaman natin ang sanhi at bunga ng isang pangyayari para mapagtanto o matimbang natin ang pagpapasyang gagawin natin. Mayroon pa ba nais magbahagi? Sige nga, ikaw nga. Tama! Mahalagang malaman ang sanhi at bunga ng isang pangyayari para makapagdesisyon tayo ng tama. Ngayon naman, dumako na tayo sa inyong pagsusulit. Mayroon lamang kayong 3 minuto para sagutan ito. Pagsusulit, panuto. Basahin ang bawat kalagayan. Piliin ang maaaring bunga o sanhi sa pangyayari. Isulat ang titik ng wastong sagot sa inyong sagutang papel. Sige, magsimula na kayo. Tapos nyo na bang sagutan mga bata? Kung tapos na, tingnan natin kung tama ang inyong mga sagot. Ngayon, ilabas ang inyong kwaderno at kopyahin ang inyong takdang aralin. Takdang aralin, panuto, sumulat ng isang talata na binubuo ng 5 pangungusap sa isang mga paksa sa ibaba. Tiyakin na sa mga pangungusap may ugnayang sanhi at bunga. Una, pag-abot ng pangarap. Ikalawa, pagkasira ng kalikasan. Ikatlo, pag-iingat laban sa nakakamatay na COVID-19. Malinaw ba mga bata? Tapos nyo na bang kopyahin? Kung tapos na, maaari nang umuwi. Paalam mga bata, mag-iingat kayo!